upuan ninyo. Kung may mga kalat dyan sa tabi ng mga upuan ninyo. Maaari na kayong umupo. Salamat po, Guro. Mga bata, may lumibang ba sa ating klase? Wala po. Mabuti, masayang pakinggan na walang lumiban sa ating klase. Ngayon, bago tayo magsisimula sa ating aralin ngayon, ipapakita ko muna ang ating alituntunin sa klase. May inihanda akong 5 alituntunin. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, huwag makipag-usap sa katabi habang nagtuturo si teacher. Ikatlo, itaas ang kanang kamay kung may gustong sumagot o may sasabihin kayo. Ika-4, maupo ng matuwid. At panghuli, makilahok sa lahat ng mga aktibidad na ipinapagawa ng guro. Malinaw ba mga bata? Opo, Guro. Mga bata, para makita natin kung may naalala pa kayo sa ating tinalakay kahapon, magpapakita ako ng mga pangungusap na may mga larawan sa ibaba. At tukuyin nyo kung anong uri ng pangungusap ayon sa gamit na ito. Pagkatapos nyong sumagot, pupunta kayo sa harap at i-click ang sagot na ito at tingnan kung tama o hindi ang inyong mga sinabi. Malinaw ba mga bata? Opo, Guro. Sinong gustong sumagot sa unang larawan? Yes, Hazel? Maaari ka bang pumunta sa harap at i-click kung tama ba ang inyong sagot? Tama! Sa ikalawang larawan, sinong gustong sumagot? Yes, Christine? Maaari ka bang pumunta sa harap? Tama! Sa ikatlong larawan, sinong gustong sumagot? Yes, Ivan? Maaari ka bang pumunta sa harap upang tingnan kung tama ba ang iyong sinabi? Tama ang iyong sagot, Ivan. Sa ika-4 na larawan, sinong gustong sumagot? Yes, Giver? Tama, padamdam ang sagot. Magaling mga bata, talagang naintindihan niyo ang ating tinalakay kahapon. Mga bata, tayo ay maglalaro ng sentence sorting. Kayo ay papangkatin ko sa 2 grupo. At bawat grupo ay bibigyan ko ng mga pangungusap sa pamamagitan ng strips. Ang gagawin nyo ay tukuyin kung ito ay payak, tambalan, tugnayan o langkapan. Idikit lamang ang strips kung saan ito nabibilang. Ang unang grupo ay magsisimula kay Christine hanggang kay Ivan at ang pangalawang grupo ay magsisimula kay Giver hanggang kay Sia. Malinaw ba mga bata? Tapos na ba kayo? Opo, Guro. Maaari niyo po bang idikit ang inyong ginawa sa pisara? Mahusay mga bata! Base sa ating ginawang aktibidad, ano kaya ang napansin nyo sa mga pangungusap na nasa strips? Yes, Tabea? Guro, may maikli po at mahaba. Yung iba po, isa lang ang ideya. Yung iba may 2 o higit pa. Tama, Tabea. May pangungusap na simple lang at mayroong ding mas komplikado. Ngayon, ano kaya ang ating bagong aralin batay sa pagkakaiba ng pangungusap?
ating bagong aralin ay tungkol sa 4 na uri ng pangungusap ayon sa Kayarian. Sa aralin ito, matutukoy natin kung paano nabubuo ang mga pangungusap batay sa dami at uri ng idea na pinapakyan. Pero bago yan, i-presento ko muna ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin ito, ang mga mag-aaral ay naasahang matukoy ang uri ng pangungusap ayon sa Kayarian at naipapaliwanag ang pagkakaiba ng mga ito gamit ang mga halimbawa. Nakakagawa ng sariling halimbawa ng bawat uri ng pangungusap at naipapahayag ang sariling idea at damdamin ng malinaw gamit ang iba't ibang kayarian ng pangungusap. Ngayong mga bata, kanina ay naglaro tayo ng sentence sorting. Ngayon, titignan natin ang mga pangungusap sa strips at alamin kung anong uri ng kayarian ang ginamit. Mga bata, basahin nga natin kung ano ang nakalagay dito sa unang script. Si Ana. Ilan ang idea dito sa pangungusap na ito? Yes, Christine? Isa po ang idea. Tama, ito lamang ay isang idea. Ngayon, basahin naman natin ang pangalawang script. Si Ana nagluto at si Ben ay naghugas ng pinggan. May napansin ba kayo? May nadagdag ba sa idea? Yes. Yes. Guro. Yes, Hazel? Dalawa na po ang idea, Guro. Tama! Basahin na natin ang ikatlong script. Si Ana ay nagluluto habang si Ben ay naghuhugas ng pinggan. Alin sa bahagi ng pangungusap ang may buong diwa? Alin ang hindi kompleto? Yes, Angel? Ang si Ana ay nagluluto ay kumpleto ang habang si Ben ay naghuhugas ng pinggan ay hindi kumpleto kung mag-isa lang. Tama! Basahin natin ang huling script. Si Ana ay nagluluto at si Ben ay naghuhugas ng pinggan Habang si Carla Carla ay ay nag-ayos ng mesa. Anong napansin nyo sa haba at kayarian ng pangungusap? Yes, Hazel? Mas mahaba po. Maraming idea. May at may habang. Napakagaling! Ngayon na nakita natin ang mga halimbawa gamit ang sentence script, ipapaliwanag ko naman ng mas detalyado ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa Kayarian. Ngayon mga bata, ipapaliwanag ko ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa Kayarian. Makinig kayo ng mabuti dahil ito ang magiging gabay nyo sa pagsusuri at pagbuo ng mga pangungusap. Ang una ay payak. Ito ang pangungusap na may isang buong diwa, binubuo ng simuno at panaguri lamang. Halimbawa, dito sa unang script, si Ana ay nagluluto. Ito ay payak dahil iisa lang ang idea. Walang karagdagang pangyayari o dahilan. Ang pangalawa ay tambalan. Ito ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap, pinag-uugnay ng pangagnig tulad ng at, ngunit o kaya. Halimbawa, si Ana ay nagluluto ng ulam at si Pedro ay naghahain ng kanin. Tambalan ito dahil may dalawang sugnay na makapag-iisa. Pareho, kumpleto ang diwa. Ang pangatlong uri ng pangungusap ay hugnayan. Yes, Hazel, maaari mo bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng hugnayan? Binubuo ng isang sugnay na makipag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, nag-aaral ako upang makapasa sa pagsusuri. Tama! Hugnayan ito dahil may dahilan o kondisyon. Hindi buo ang pangalawang bahagi kung wala ang huling uri ng pangungusap ayon sa Kayarian ay ang langkapan. Pinagsama ang tambalan at hugnayan. May dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa na lamang ay si Ana ay nagluto ng ulam at si Pedro ay naghain ng kanin habang umaawit ang ibon. Langkapan ito dahil may dalawang pangyayari at may dagdag na detalye o dahilan. Tandaan mga bata,
Hugnayan kung may dahilan o kondisyon. Langkapan kung pinagsama ang tambalan at hugnayan. Malinaw ba mga bata? Opo, Guro. Ngayon, subukan natin kilalanin kung anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang ginamit sa mga pangungusap na ito. Makinig at sagutin ng maayos. Si Maria ay naglalaba. Anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang ginamit dito? Yes, Hazel? Kaya po, Guro. Bakit mo ito tinawag na payak? Isa lang po ang idea. Tama! Kayo rin ba ay naglalaba? Opo, Guro. Mabuti naman kung ganyan at para rin matulungan natin ang ating mga magulang. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng payak na pangungusap? Yes, Christine? Si Ashley ay nagbabasa ng libro. Tama! Ngayon, sa ikalawang pangungusap, si Lovely ay nagluluto at si Mark ay nagwawalis sa bakuran. Anong uri ng pangungusap ito? Yes, Angel? Tambalan po, Guro. Bakit ito tambalan? May dalawang idea pa at ginamitan ng pangatlig at Tama! Magbigay nga kayo ng halimbawa ng tambalan na pangungusap. Yes, Hazel? si Lynn ay naglalaro at si Mia ay nagsusulat sa kwaderno. Magaling! Sa ikatlong pangungusap, si Rebea ay naghuhugas habang si Ivy ay nagpupunas ng lamesa. Anong uri ng pangungusap ito? Yes, Hazel? Hugnayan po, Guro. Bakit mo nasabi na ito ay hugnayan? May sugnay po na hindi kumpleto kung mag-isa lang yung habang si Ben ay naghuhugas ng pinggan. Tama! Maaari ba kayong magbigay pa ng halimbawa ng hugnayan na pangungusap? Yes, Angel? Si Jerry ay kumakanta habang si Kent ay sumasayaw. Tama! Kayo din ba ay kumakanta o sumasayaw? Opo. Wow! Ang gagaling nyo naman! Sa ika-4 na pangungusap, si Joy ay naglalaro at si Jerry ay nagbabasa habang si John ay nagsusulat. Anong uri ng pangungusap ito? Yes, John Linton? Mari ka bang tumayo? Langkapan po. Bakit mo ito nasabing langkapan? Nagsama po ang tambalan at hugnayan. May dalawang idea at may sugnay na di makapag-isa. Tama! Maaari ka bang magbigay ng iba pang halimbawa ng langkapan? Yes, Hazel? Si Tito ay nagbabasa ng libro at si Mia ay nagsusulat sa kwaderno habang si Ana ay gumuguhit ng larawan. Tama! Kayo din ba ay nagbabasa ng libro, mga bata? Opo, Guro. Bakit kailangan nating magbasa? Yes, Hazel? Para may matutunan tayo. Tama! Magbasa tayo upang sa ganon ay may matutunan tayo. Napakagaling naman ninyo mga bata. Ibig sabihin, naintindihan ninyo kung paano matukoy ang kayarian ng pangungusap at nakaya nyo na din pumuo ng sarili ninyong pangungusap. Ngayon, papakatin ko kayo sa 3 grupo at bawat grupo ay pipili ng isang representative upang ipresenta ang inyong ginawa sa harap. Ang aktibidad na ito ay gagawin nyo lamang sa loob ng 10 minuto. Ang unang pangkat ay magsisimula kay Christine hanggang kay Janito. Ang pangalawang pangkat ay magsisimula kay Hazel at ang pangatlong pangkat ay magsisimula kay Angel. Pero bago yan, iprepresenta ko muna ang ating pamantayan. Para sa kooperasyon, 5 puntos kung lahat ng miyembro ay nag-aktibong nakilahok, 4 na puntos kung karamihan ng miyembro ay nakilahok, ngunit may ilan na hindi aktibo. At 3 puntos naman kung ilang miyembro lamang ang nakilahok, kulang ang kooperasyon sa pangkat. Sa kawastuhan, 5 puntos kung lahat ay tama ang uri ayon sa kayarian, 4 na puntos kung karamihan ng sagot ay tama, may ilang pagkakamali, at 3 puntos kung maraming mali o kulang sa pagtukoy ng uri ng pangungusap. Sa presentasyon, 5 puntos kung malikhain ang paraan ng inyong pagrepresenta, 4 na puntos
kung maayos ang presentasyon, ngunit kulang sa pagiging malikhain. At 3 puntos kung hindi maayos ang presentasyon, mahirap intindihin. At sa pagpapahalaga sa oras, 5 puntos kung matapos ninyo ang inyong gawain sa itinagdang oras, 4 na puntos kung matapos ang gawain ngunit may kaunting pagkaantala, at 3 puntos kung hindi natapos sa itinagdang oras, kulang ang organisasyon na may kabuuan na 20 na puntos. Malinaw ba mga bata? Maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo. Bata, di ba natutunan natin na may 4 na uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Ito ay payak, tambalan, ugnayan at langkapan. Ngayon, isipin natin paano natin magagamit ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sasagutin ninyo ang aking tanong sa pamamagitan ng isang larong pick a basket. Kayo ay pupunta sa harap at piliin lamang kung aling basket ang gusto nyo. I-click nyo ito. Sa loob ng basket, may nakalakip na tanong at ito ay sasagutan ninyo. Malinaw ba mga bata? May gusto bang sumagot o pumili ng basket? Yes, Christine? Maaari mo bang basahin kung ano ang nakalagay na tanong dyan? Kung gusto nating ipahayag ang isang problema, bagay tungkol sa ating sarili, anong uri ng pangungusap ang ating gagamitin? Payak. Tama! Maaari ka na bumuto. Pero bago yan, maaari ka bang pumunta sa harap at i-click mo ng home para bumalik sa dating ano nito? Doon sa home. Tama! Maaari ka ng upo. Yes, Janito? Maaari mo bang basahin kung ano ang mga tanong? Kwento ang ginagawa ng dalawang tao sa inyong pamilya o kaibigan. Anong uri ng pangungusap ang gagamitin? Langkapan. Tama! Ano ang gagawin pagkatapos ng i-click yung basket na yan? I-click ang home button. Yes, kaya ikatlong basket. Hayden, maaari ka bang pumunta sa harap at pumili ng basket? Maaari mo bang basahin kung ano ang tanong dyan? Kung gusto niyo ipaliwanag ang dahilan kung bakit kayo nag-aaral, ano ang uri ng pangungusap ang gamitin niyo? Ugnayan? Tama! Magaling! Maaari ka bang pumunta muna sa harap at i-click ang home button? Mga bata, huwag kaligtain na i-click ang home button. Magaling! Ugnayan, kapag may sugnay na makapag-iisa at may sugnay na di makapag-iisa. Sa ika-4 na basket, maaari ko bang tawagin si Angel upang sagutan ito? Kung gusto natin ikwento ang nangyari sa ating barangay na may dalawang nangyari at may dahilan, anong uri ng pangungusap ang gagamitin natin? Tambalan? Maaari mo bang ulitin ang iyong sagot, Angel? Langkapan? Tama, langkapan, Angel. Maaari ka nang umupo. Ang gagaling nyo naman mga bata. Mga bata, tulad ng pangungusap na nagiging buo kapag kumpleto ang hayarian, ganoon din sa ating buhay. Kapag maayos at kumpleto ang ating ginagawa, nagiging maganda ang resulta. Ngayon mga bata, buuin natin ang ating natutunan. Paikutin natin ang spinning wheel. Kapag tumigil ito, tatawagin ko ang pangalan na lalabas at sasagutin ninyo ang aking mga tanong. Naiintindihan ba mga bata? Opo, guro. John, Yes, Jan Lito? Ano ang 4 na uri ng pangungusap
ayon sa kayarian. Payat, tambalan, hugnayan at nangkapan. Tama! Yes, Hazel? Ano ang pagkakaiba ng payak at tambalan? Ang payak ay may isang diwa, samantalang ang tambalan ay may dalawang sugnay na makapag-iisa. Tama! Magaling! Yes, Angel? Ano naman ang hugnayan? May sugnay na makapag-iisa at may sugnay na di makapag-iisa. Tama! Yes, Christine? Paano natin malalaman na langkapan ang pangungusap? Kapag pinagsama ang tambalan at hugnayan, iyon ay langkapan. Tama! Sa huling tanong? Yes, Angel? Bakit mahalaga na alam natin ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Para malinaw natin masabi ang dati iniisip at nararamdaman at maayos ang komunikasyon. Mahusay mga bata, nakita natin na ang pangungusap ay nagiging malinaw at buo kapag alam natin ang tamang kayarian. Mga bata, para sa inyong individual na aktibidad, meron akong dalawang set ng aktibidad. Una, tukuyin kung anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang sumusunod. Isulat ang inyong mga sagot sa patlang. Sa panutobi, kunan ng patlang ng tamang bahagi upang mabuo ang pangungusap. Pagkatapos ay tukuyin ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 5 minuto upang sagutan ito. Naintindihan ba mga bata? Oo. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Maaari nyo lang ipasa ang inyong papel sa harap na ang inyong kaklase. Tama. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, basahin ang isang pahina mula sa iyong paboritong kwento. Pumili lamang ng 5 pangungusap mula rito at isulat muli sa inyong papel. Pagkatapos, tukuyin kung ito ay payak, tambalan, hugnayan o langkapan. Naintindihan mga bata? Opo. Ito ay ipapasa ninyo bukas. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong assignment notebook. Ngayon, maaari ba kayong tumayo? Paalam mga bata. Paalam po, guro. Dip 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 dip